iPhone X in 2024, 8,000 pesos na lang? Sulit pa rin ba to? Marami sa inyo guys ang nagtatanong kung okay pa rin ba etong iPhone na to after 7 years of being released. Yes, 7 years. Ang bilis ng panahon guys, and marami ng mga smartphone na kasabay nito ang namatay na, wala na, sira na. Pero this one, still strong. Ang tanong na lang ng ating mga kababayan ngayon is, sulit pa rin ba siya sa kanyang presyo? Well, yung mga presyong 8,000 pesos below, mga 7,000 is just second hand. Wala nang brand new nito guys, matagal na. It's either refurbished or yung mga binebenta sa mga Green Hills or personal use na binebenta sa Facebook Marketplace. Today, nakabili ako and ginamit ko na siya ng about 2 weeks. Sasabihin ko sa inyo yung mga pros and cons, and of course, kung sulit pa rin ba siya ngayong taon. Kung sinabi ko last year na napakasulit niya pa for its price dahil nga ang ganda niya, ganun pa rin ba yung sasabihin ko ngayon? Well, definitely, I recommend you guys na tapusin yung video na to kung nagbabalak ka na bumili ng iPhone X ngayong 2024. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, bago tayo magsimula, I just want you to know na sayang naman kung hindi kayo makakasubscribe dahil nga ipapamigay natin etong si iPhone X soon. So, ipopost namin to sa aming Facebook page, kaya naman follow nyo din kami doon. Now, let's start! So, pagdating dito guys sa ating unit ngayon, meron tayong silver dito, but it's also available in the space gray or yung black. Dito sa likod, meron tayong glass back, which is Corning Gorilla Glass, and dito naman sa front ay same lang din. Corning Gorilla Glass front din po siya. So, matibay talaga yung glass netong phone to. Also, mas scratch proof po siya kumpara sa iba't ibang mga glass ng iba't ibang mga smartphone. And currently, wala ka nang mahanap na glass back na type of smartphone sa mga brand new ngayon na merong presyo na 10,000 pesos below. Wala talaga. Also, it has a stainless steel frame, which is kadalasan ngayon plastic na lang, which is okay lang naman dahil nga magaan. Hindi katulad nitong phone na to na medyo mabigat talaga siya, which para sa akin guys is an advantage and disadvantage at the same time. Dahil nga, para sa akin guys, medyo mas premium siyang hawakan and madali siyang i-grip. Mafe-feel mo talaga na meron kang cellphone dito. While, yung disadvantage naman is, syempre, mangangalay yung mga kamay dahil nga medyo mabigat siya kumpara sa mga plastic smartphone. Kapag hindi pa siya nabuksan, which is, I guess, impossible, is meron po siyang IP67 dust and water resistance. So, wag nyo na po siyang subukang ilubog sa tubig dahil nga, I'm pretty sure na most of the units ng mga iPhone X ngayon is napalitan na yung kanilang mga battery. That is why nabuksan na po siya, so hindi na po talaga certified na meron pa rin siyang dust and water resistance. Hindi katulad ng mga bagong iPhone ngayon na meron ng mga Type-C port. This phone has the Lightning port, so huwag niyong kalimutan yan. And dito naman sa right side yung kanyang power button. Sa left side yung kanyang mga volume rockers with its mute switch. And overall, medyo gas-gas na talaga yung unit ko dito guys dahil nga second hand siya. And of course, yung stainless steel is medyo madali talagang makita yung mga gas-gas. And as you can see, hindi talaga siya ganun ka brand new. Pero kapag pangmalayuan, ang premium pa rin talagang tingnan itong iPhone X. With its dual camera at the back and the flash and the logo, I'm pretty sure na magmumukha pa rin talaga kayong mayaman kapag eto yung gamit ninyo. Unless of course, kapag meron kayong katabi na merong Pro Max, siguro dun lang kayo mahihiya na gumamit nito. Pero so far guys, so good naman overall yung build quality nitong iPhone X even after 7 years. Yes, yung iba guys, sobrang yung gas-gas. Uli ka naman, napakarami ng sira. Pero this one still remains strong pagdating dito sa kanyang build quality. That is why for me, okay na okay pa rin po siya pagdating dito. Now, let's talk about the display of this iPhone X. Okay pa rin ba to after 7 years? Wala pa rin ba tong mga damage or something? Well guys, it depends on the unit. As you can see dito sa aking unit, napaka-presko pa talaga nitong iPhone X ko. Pagdating sa kanyang specs, same na same lang talaga sa original. Of course, dahil nga original yung pinalit ko na display dito. This phone, kung hindi pa napalitan ng pangit na display, ay mayroon pong 5.8 inch Super Retina OLED display with HDR10, Dolby Vision, and 1125 pixels per inch that supports 3D touch. Yan. So, ito talaga yung pinaka-paborito ko dito guys, 3D touch. Which is, kapag pinindot natin siya ng malakas, dun palalabas yung mga option dito sa kanyang mga app. And I think na meron pang maraming mga features na nagko-connect sa 3D touch. But so far, yun na talaga yung naaalala ko dito guys. So, mag-focus naman tayo dito sa iba't ibang mga bahagi. So, dito guys, kung makikita naman ninyo, medyo makapal yung kanyang mga
mga bezel sa side and sa bottom. Of course, meron siyang notch dito sa itaas. Kung ikukumpara natin sa iPhone XR, medyo mas maliit po yung display ng iPhone X. 5.8 inch lang po siya. So, cute po siya kumpara sa iPhone XR and sa mga bagong iPhone ngayon. 82.9 inch yung kanyang screen to body ratio, guys. Kaya naman kapag kayo ay manonood ng mga movies, videos, mag-enjoy pa rin naman kayo dito dahil nga Super Retina OLED display po siya. So, maganda talaga. Yun yung makikita ng mga display dito kay iPhone X. Much better than the phones today na mga Android phones na below 8,000 pesos na meron lamang mga IPS LCD. So, mas maganda talaga to, guys. So, kapag kayo ay mga maliliit na mga ginawa ng Diyos, perfect na perfect pa rin to sa inyo. Pero kapag kayo malalaki and gusto nyo ng malaki, tulad ng akin, well, hindi na to pwede sa inyo, guys. No. Especially kapag malalaki talaga yung mga kamay, siguro mahihirapan talaga kayo na mag-type dito kay iPhone X. Etong iPhone na to, yung pinakaunang iPhone na merong notch. So, yun talaga yung pinaka-innovative about this iPhone, guys. Nag-switch na sila galing sa mga merong home button to the full display type of iPhone na merong notch. After that, sumunod na yung XS, 11, XR, and hanggang sa mga pinakabagong iPhone ngayon. Now, let's proceed naman dito sa kanyang performance. So, nagper-perform pa rin ba etong si iPhone X even after 7 years? Well, you'll be surprised. Pagdating dito, guys, umabot pa rin po siya ng iOS 16.3.1. So, hindi ito ang latest actually dahil nga iOS 17 na tayo ngayon. But, okay na okay pa rin po siya dahil nga nagsusupport pa rin siya ng mga apps and security updates pagdating sa ating mga apps. So, unlike the iPhone 5, 6, nagsusupport pa rin to, guys, sa ating mga apps. So, no need to worry na hindi maka-login o di ka naman hindi magagamit yung app dahil nga kailangan ng update. Hindi na tayo mag-worry pagdating dyan. Pero siguro about 2 years from now, mag-worry na talaga tayo dyan. Dahil nga I'm pretty sure na after 2 or 3 years ay mawawala na to ng support. Dahil of course, kailangan talaga ng Apple na bumili kayo ng bagong iPhone, di ba? Here comes the money. Here we go. Even if gumagana pa yung kanilang mga old iPhone. Pagdating sa kanyang processor, etong po ito ay merong Apple A11 chip. And alam naman natin, kapag Bionic chipset, matagal talagang mag-slow down. So, isa talaga sila sa mga best performing device. Even though, hindi talaga siya yung pinaka-the best at that year, nalagpasan niya naman yung long-term use kumpara sa mga iba't ibang phones at that year. So, yung mga kasabay nito, guys, I think wala na kasi sira na sila. But this one is still holding on. Pagdating dito sa aking gameplay dito sa Mobile Legends, Ultra Graphics with high refresh rate, okay na okay pa rin naman siya. Syempre, meron tayong mga paubo-ubo kapag napakainit na. Like, kapag sinabi kong paubo-ubo, yun yung parang unti-unting lag, parang delay lang ng konti. So, yun na naman, kapag napakainit na inyong mga phone, gumamit na lang kayo ng fan cooler, o di ka naman maglaro kayo sa harap ng electric fan, and after that, kapag na-cool down na siya, bumabalik naman yung tamang performance niya, and mag-enjoy talaga kayo sa Mobile Legends with this phone. So, kapag kayo naman, guys, ay mahilig mag-scroll, kapag kayo ay nanggaling sa mga 120Hz sa mga smartphone, katulad ko, like gamit ko yung 13 Pro Max, kapag nasanay ka sa 120Hz, siguro mahirapan ka na talaga with this phone. Dahil nga, nasanay yung mata mo na mabilis yung inyong display, and babalik ka dito sa 60Hz lang, which is medyo mabagal, standard refresh rate lang. Kapag mabilis ka mag-scroll, mapapansin mo talaga na merong konting delay. So, hindi talaga siya ganun ka-fast kumpara sa ating mga 120Hz ngayon. And kung yun yung hanap ninyo, siguro, guys, matatalo talaga itong si iPhone X. So, kapag kayo mahilig mag-multitask dito, guys, okay na okay pa rin talaga itong phone na to. Again, bilib na bilib talaga ako sa chipset ng Apple, which is yung Bionic. Dahil nga, even after all those years, is maganda pa rin talaga yung performance na pinapakita nila. So, dito, guys, kay iPhone X, kung makikita nyo naman, ang dami na aking mga recent apps dito, guys. And as you can see, kapag binalikan natin yan, oh, 'di ba? Hindi na talaga siya magre-restart. So parang konting loading na lang and balik siya kaagad. So para sa akin, maganda talaga pang multitask etong si iPhone X even after 7 years. Biruin mo yun, 2017 pa. High school pa ako, guys, nung na-release to. So, para sa akin, nakaka-mesmerize lang talaga na yung pinapangarap ko dati, hawak-hawak ko na ngayon. And, you know, okay na okay pa rin siya. So, kapag performance lang naman yung pag-uusapan natin, guys, on par pa rin naman siya sa mga bagong Android phones ngayon. Pero kapag sinabing gaming lang talaga, dun na lang kayo sa Android. Dahil nga, alam mo naman natin, kapag iPhone, guys, medyo hindi lang talaga sa performance nagde-depend yung pagdating sa gaming. Dahil nga, you know, maliit siya. So,
hindi mo talaga masyadong may enjoy yung kanyang display, and also mabilis siyang malobat. So depende sa inyong mga battery health guys, pero kahit na brand new yung battery nitong iPhone X, madali talaga siyang malobat, especially when using data. Naku po, madali pang uminit, madali pang malobat. So hindi talaga siya made for gaming. Dagdag ko na rin na from the iPhone 8 to the iPhone X and to the latest iPhone ngayon, meron na rin po tong wireless charging. So kapag meron kayong mga wireless charger dyan, magagamit niyo po yan with this iPhone. Now, kung hindi ko nasabi kanina guys, etong phone ito ang pinakaunang iPhone na meron ng Face ID. So wala ka ng fingerprint dito, Face ID na lang. So yun talaga yung way sa pag-unlock dito kay iPhone X. So kapag kayo bibili ng iPhone X ngayong 2024, make sure lang na gumagana yung inyong mga Face ID dahil nga sayang naman guys. Sayang yung feature na yon. Like marami talaga kayong masasave na time sa pag-type sa inyong mga passcode just using the Face ID. So isa yon sa mga dapat nyo i-check kapag bibili kayo ng iPhone X ngayong 2024. Now let's proceed pagdating dito sa kanyang battery, which is isa talaga sa mga main issue nitong iPhone X. Even in the time na bago pa siya, o di ka naman kaka-release niya pa lang. Dahil nga madali talaga siya malobat, and also medyo battery consuming talaga yung kanyang processor na nandito. So kapag kayo bibili ng iPhone X guys, make sure lang na above 90% yung kanyang battery health para hindi siya ganun kadali malobat. And also this supports a faster charging, 15 watts na po siya. So para sa akin, around 1 hour plus lang kapag gumagamit kayo ng PD charging o di ka naman yung power delivery charging. And for the iPhones guys, it's so important to use a legit na charger, katulad na lamang nitong Oki, which is napakalit lang pero 20 watts na po yan. And also legit din na cable, katulad nito. Yan. Recommended ko yan, pero hindi to sponsored. Nung nag-switch ako sa mga ganitong type of charger, mas napabilis talaga yung aking pag-charge ng mga iPhones, and also mas safe din. Hindi katulad ng mga 5 watts na mga mumurahin na mga kasama ng mga Green Hills, mga ganun, mga peke. Nakakasira talaga yan guys. Slow na, plus nakakasira pa. Dahil nga, umiinit yung mismong charger, umiinit din yung phone na charge. So you know, risky. Baka masunog yung bahay ninyo. Sayang naman. So make sure to buy a legit na charger. Kung mag-invest lang naman kayo sa mga iPhone, make sure to invest in the charger as well. Now, let's proceed to the number 1 or main reason kung bakit ka pa bibili ng murang iPhone X. Which is, yung kanyang camera. Eto guys. Even after 7 years, malupit pa rin talaga yung camera nitong iPhone X. Like, legit. Ito ay merong 12MP main camera and 12MP telephoto, while 7MP naman yung kanyang selfie camera. Napaka-okay na to guys dahil nga napaka-natural, napakasakto yung kanyang saturation, and of course, okay na okay talaga yung kanyang overall result dahil nga iPhone to. Ang camera ng phone to is much better than the iPhone 6, iPhone 7, and iPhone 8, and also, meron siyang higher quality than those iPhones. So kung makikita naman ninyo guys, napaka-okay talaga ng mga picture using this phone. Napaka-natural lang talaga, and you know, para siyang DSLR back in the day. So, yun talaga yung parang sinasabi dito sa camera ng iPhone X back in the day. So, ito talaga yung isa sa mga main reason kung bakit sumikat yung iPhone, guys. It's their camera. So, kapag picture-picture lang naman, siguro merong mga chance na matalo ito ng Android. Pero guys, sa video quality, I doubt na mayroong makakatalo na Android below 10,000 pesos sa video quality nitong iPhone X. This supports 4K at 60fps sa kanyang main camera and 1080p at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie camera. Dun pa lang, wala nang makakatalo. Most of the phones today, below 10,000 pesos na mga Android phones, is 1080p at 60fps lang yung max nila guys. Eto, 4K at 60fps. And this was released 7 years ago. So kapag kayo ay mahilig mag-video, My Day, gumala, gumawa ng TikTok, eto talaga yung main option for you kung gusto nyo ng isang budget phone na merong magandang camera. Yun lang talaga. Napaka-easy lang. Kapag bibili ka ng iPhone X, yung reason nyo talaga is yung camera. Wala nang iba. Dahil nga kapag reason lang naman sa charging, merong mas mabilis dito. Kapag performance naman, meron pang mga Android phone na mas maganda dito. Pero guys, sa camera, wala na talaga. Like, wala pa talaga akong nakitang Android phone na makakatalo dito sa halagang 10,000 pesos below. And that's a fact. So, sa mga nagbabalak na maging vlogger dyan, well, definitely, kung wala pa kayong budget guys para bumili ng mga latest iPhones, make sure to use this as a stepping stone. Maganda talaga to guys, and okay na okay talaga yung kanyang camera even pagkatapos ng 7 years na pagkaka-release. Ganon tsaka lupit. Ngayon, isa-summarize naman natin sa pros and cons etong si iPhone X ngayong 2024.
Well, unang-una, mura na lang siya. Ito yung unang pros nitong iPhone X. Dati guys, around 50k to 60k bago mo pa mabili etong si iPhone X. And ngayon, 10k below, meron ka ng magandang iPhone X with a big storage. So, you know, 256 gig, okay na yon. Number 2 na pros nitong iPhone X is that napakaganda pa rin talaga ng kanyang camera. So, like I said, ito talaga dapat yung main reason nyo kung bakit kayo bibili ng iPhone X ngayong taon. It's because of its gorgeous camera. Number 3, Apple po siya. So, kapag meron kayong Apple guys, kumpara sa inyong mga Android na mabibili nyo at the same price, mas maganda yung tingin ng tao sa inyo dito. Di ba? Sakto ba? Basta yun na yun. Number 4 is its long-term use. Proven na po na tumagal siya ng 7 years. So, paano na lang kaya yung remaining 2 to 3 years, di ba? I'm pretty sure na kaya yan netong iPhone X. Dahil nga, so far, so good pa rin naman yung kanyang performance. And yun naman talaga yung nagmamatter pagdating sa long-term use ng isang phone. Kung mabagal na ba siya or kung mabilis pa rin. And so far, mabilis pa rin naman siya and halos same lang naman siya nung una siyang na-release. And number 5 is madami kang option to repair. Yes guys, even though napakatagal na nito in the market, napakadami pa rin mga pyesa, mga baterya, camera, LCD, and kung ano-ano pang mga pwede nyong maranasan ng mga issue with the iPhone X. Napakaraming nagre-repair nito guys. Kaya naman for me, isa ito sa mga pros nitong phone nito dahil nga kumpara sa mga bagong Android phones ngayon, kapag nabasag nyo ba yung LCD nila, meron kang malalapitan kaagad and magpapalit ng LCD. Di ba wala? So for me, isa talaga yon sa mga pros nitong iPhone X. Now, let's proceed pagdating sa kanyang mga cons. So, unang-una guys is maraming scammer netong iPhone X. Yes, sasabihin nila na maganda pa yung kanyang quality, original pa rin yung kanyang LCD, original pa rin yung battery, camera, ganun. Tapos pag gamit ninyo, pangit yung camera, pangit yung LCD, madaling malobat. So guys, better make sure before you buy. Dapat nyo talagang i-check lahat. Gumagana ba yung kanyang camera, yung kanyang video, dapat merong audio kapag nagvi-video kayo. And also, yung kanyang speaker, yung kanyang buttons, battery dapat hindi umaangat o di ka naman hindi parang buntes. And yung kanyang LCD, dapat walang mga burns, mga something ganon. So, i-check nyo talaga lahat yan dahil nga yun talaga yung number 1 cons kapag bumibili kayo ng second hand. Maraming nang uuto. Second is wala na po siyang update. Yes, hindi na po siya kasama sa update ng latest version which is iOS 17. iOS 16 lang po siya. And sometime later on, around 2 years siguro, mga iOS 19, I think na ika-cut off na yung support nitong iPhone X. So, yung mga apps, mga ganon, hindi na ma-update. And yun talaga yung isa sa mga ayaw kong mangyari with the iPhone X dahil nga gusto ko talaga siyang gamitin in the long run. And sadly, hindi mo na yan magagawa kapag kinut off na ng Apple yung support with the phones and the apps. So, yun talaga yung number 2 cons with the iPhone X. Number 3 for me na cons is the battery. So, napakalit lang ng battery nito guys. 2,000 plus na mAh lang and also, mabilis siyang uminit. So, it's regarding the battery again. I guess depende sa inyong mga battery na pinalit. Pero guys, yun talaga yung isa sa mga cons ko with regards to the iPhone X. Bihira ka lang makakita ng original battery and kung meron man, napakamahal pa. So kapag gumagamit kayo ng mga low quality lang na battery guys, mas mabilis talagang umiinit etong sa iPhone X. So dapat nyo na talagang tandaan yan. And I think that's the last con for me. Yun lang talaga yung mga dapat nyong tandaan kapag bibili kayo ng iPhone X ngayong 2024. So far, so good pa rin naman siya for me. And kapag gagamitin nyo to as a daily driver and hindi naman talaga pang gaming, okay na okay pa rin talaga etong si iPhone X. Props sa Apple dahil nga napakatagal na inyong mga products and props to myself dahil nga sinabihan ko kayo kung okay pa rin ba to. Well, kung nagustuhan nyo ang video to, please leave a like and also subscribe sa aming channel. Again, ipamimigay namin to. And also, magre-review pa kami ng iPhone XR, iPhone 8, and kung ano pang mga iPhone na gusto nyo. Just comment down below. So, that's pretty much it for this video. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!